Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, higit 5 milyong pisong halaga ng hinihinalang cocaine na tagpuan ng mangingisda sa Calayan Island. VP Sara Duterte binatikos sa umano'y kawalan ng direksyon ng Administrasyong Marcos, hindi dadalo sa sona ng Pangulo. 26 na overseas Filipinos ni-repatriate sa gitna ng gyera ng Israel at Iran. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang pakete ng hinihinalang cocaine na may tinatayang halaga na 5.3 million pesos ang natagpuan ng 30 anyos na mangingisda sa baybayin ng Sitio Kasaluran, Barangay Dilam, Calayan Island. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 2, ang kontrabando ay nakabalot sa duct tape at brown scotch tape na may marking na Coca Racing at tinatayang may timbang na 1 kilo. Matapos ang pagkakadiskubre, agad itong iniulat ng mangingisda sa Philippine Coast Guard o PCG Calayan na siya namang nagkasa ng koordinasyon sa PDEA, Calayan Police Station, Maritime Law Enforcement Team, Philippine Marines at Armed Forces of the Philippines o AFP. Na-turnover na sa PDEA Region 2 ang nasabing pakete noong June 22 at nakatakdang isailalim sa chemical analysis sa mainland. Muling binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng mga kababayan sa Melbourne, Australia kamakailan. Pinuna ni Duterte ang kawalan umano ng malinaw na plano at direksyon ni Marcos at ng gabinete nito sa gitna ng mga kinakaharap na problema ng bansa at pandaigdigang suliranin. Inihalimbawa nito ang gyera sa pagitan ng Israel at Iran kung saan ito binatikos ang Administrasyong Marcos sa aniyay pagkampi nito sa Estados Unidos at ang pagpapapasok ng missiles sa bansa. Sa kabila nito, iginit niya na wala siyang ill feelings o masamang loob sa presidente. Kinumpirma naman ito na hindi siya dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa Hulyo. 26 na overseas Filipinos mula Israel ang nirepatriate sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program ng Philippine Embassy kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at inaasahang makakarating rito sa bansa bukas, araw ng Martes. Tumanggap ang grupo ng kumpletong logistical at welfare support mula sa transportasyon, transit visa, travel documents hanggang sa plane ticket pauwi ng Pilipinas. Agad silang binigyan ng relief goods, legal assistance para sa pikadon at pre-departure orientation pagdating ng Jordan. Ayon sa embahada, may nakaayos ng repatriation para sa ikalawang batch na may 33 Pilipino. 223 pang overseas Filipinos ang pinoproseso para sa repatriation, dagdag di Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.